Hello, lovely people all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back to our channel, Surigao-san. At ako'y mag-shout out muna sa ating mga subscribers all over the world. Right there in Middle East, in Abu Dhabi, in Saudi, Riyadh, Doha, Qatar, in Bahrain, also in Dubai, Malaysia, Indonesia, also in Korea, Taiwan, Canada, California, and at the land down under, Australia. How are you guys? And also to my avid followers right here in the Philippines. Kumusta kayong lahat, mga ka-TH? And don't forget, on February 14, that's gonna be a Valentine's Day, we will have a second raffle draw. Our prize is that metal detector. Okay, and all you have to do to join is subscribe this MT Suarez TV. That is my another channel that caters another genre of history, science, mystery, also events in our lives. And that is a very interesting channel. And also don't skip every ads that will appear on your screen like this one. Filipino ads or foreign ads, wag niyong i-skip guys kasi diyan tayo kumukuha ng revenue para sa ating papremyo sa mga paraffle. That's gonna be every 3 months. Maliit pa lamang guys ang bilang ng aking mga subscribers dito sa ating channel. Kaya I need your support. Please share our videos sa inyong Facebook para dadami ang ating subscribers at para magkaroon na tayo ng monthly raffle draw kung mangyari man yun. Alright, ngayon ang ating tunghayan na itong pinadecode sa ating na picture kung anong kahulugan ng kahoy na merong butas na nakaporma na triangle at isa pang butas sa kabila ng kahoy na bilog na ganyan. At sana naman ay hindi Woody Woodpecker ang gumawa ng butas na yan, kaya ating kilatisin mabuti ang kahoy na ito dito sa aking video. Ating tunghayan ngayon na. Alright, at bago tayo magpatuloy guys ay lesson 101 na naman tayo galing sa aking libro ng aking ama. Ito yung mga kahulugan ng kahoy. Kung ang kahoy naman na yun ay nabutas dahil sa mayroong pako. Lumang pako na nadudurog na or nalalata or rusty, kinakalawang na. Kaya sa katagalan ng panahon baka gumawa yun ng butas sa kahoy. At sa ngayon ay hindi na natin makikita ang pako dahil sa yun ay kinakalawang at wala na, nadudurog na sa kalawang. Alright, pero kung nandito pa yung pako sa kahoy, ito yung kahulugan ng pako na nakapako na mag-isa lamang. Ang meaning niyan ay going under. This is treasure marker na papunta sa baba. Okay, at madali lang to guys kasi malabo. Malabo na ang page kasi naka-blow up. Ito naman yung tatlong pako na kung saan ang isa ay bent. Ang meaning niyan, it's either down under or mag-step pa tayo ng 3 meters papunta sa kaliwa. Okay, at tingnan natin ang ibang pictures about the sign of triangle sa kahoy. Kung meron tayong makitang triangle sign sa kahoy, dito sa letter D, ang meaning niyan ay gold bars under the tree and stones. So under the tree or in stones, ang triangle lang. At kung triangle naman na may butas sa gitna, ang meaning niyan ay it is center of the tree or rock. Kaya lang kakaiba ang ating i-decode ngayon kasi ito ay kahoy na may butas na nakaitsura na triangle. Kaya ating umpisa ng ating decoding ngayon na. Alright, at ito yung itsura ng butas guys sa kahoy. Sa likod niya ay naka-triangle. Hindi naman perfectong triangle pero hitsurang triangle at sa kabila ng kahoy ay may butas na bilog. So kung tingnan siya sa front ay nakaganyan. Medyo enigmatic din siya na sign. At pumapasok dyan ang ilaw ng sun sa butas. At kung mataas ang araw ay mababa or malapit ang shadow ng light. Okay, na tumatagos diyan sa butas. Pero hindi ganyan yan ay isa lang na posibilidad na can be ang hole ay parang sa eclipse sign na kung saan ay papasok diyan ang sinag ng araw at kung saan tatama ang sinag ng araw
may posibilidad na nandoon ang treasure. So ganyan, so kung gagamitin natin ang sinag ng araw para papasok dyan sa kahoy at tatagos sa kabila at siya ay mag-cast ng light sa kabila. Okay, so pwede rin ganyan. Example, kung nasa alauna yan, kung alas 3 ay napakalayo ng kung saan tatama yung light. Pero ipagpalagay natin guys na ang kahoy na ito ay nabutas dahil sa merong nakalagay na pako. Kasi ang mga Hapon kung magbaon ng treasure sa kahoy, minsan ay pako na malaki ang pinapako sa kahoy at sa katagalan yan, ang pako na yan ay kasing tangkad na ng ulo ng tao or mas mataas pa sa height ng tao. Kung ganyan yan guys. So minsan ang pako ay nasa itaas na kasi 70 years ago, ang World War II, siyempre ang kahoy ay tumataas na at ang pako ay nasa itaas na yan makikita. Ngayon, kung ipinako naman talaga ito ng mga Hapon dito sa baba ng kahoy noong 1945, so sa ngayon siguro andito yung pako. Pero dahil sa tagal ng panahon, nauupos ang pako, natudurog dahil sa kalawang, kaya siguro ang naiwan ay yung butas na lang sa palagay ko. Kasi maliit lang siya na butas, hindi naman pwede si Woody Woodpecker kasi kunti lang ang mga woodpecker sa lugar natin. Kaya malamang na hindi yan gawa ni Woody Woodpecker na butas. Okay. So isa-isahin natin kung yan ay gawa ng pako na butas. Isa-isahin natin yan guys. So kung isang pako lang na nakaganyan at wala siyang angle, straight lang talaga siya, ang meaning niyan ay treasure under the tree. Ayan, so dito tayo maghukay right under kung saan yung pako. Okay, at ang ating test dig ay only 2 meters deep. At kung walang anomalya sa lupa, hindi nagbabago ang layer ng lupa sa 2 meters, walang nakikitang mga plastic, botelya, o durog na mga plato. Kung walang mga ganyan sa 2 meters deep, ay wag na magpatuloy, hahanap uli ng ibang digging spot. Okay? So ganyan kung straight lang yung pagkapako. Ngayon kung ang pagkapako niya ay nakaslant, nagaganyan guys, merong angle, nagaganyan. Ayan. So ang meaning niyan guys, kung naka-angle yan ay susundin natin ang angle. Kasi ang meaning niyan ay go forward. Go forward. Pupunta pa tayo sa unahan. Ayan. So kung go forward yan ay lagyan natin ng linsa or line ito, ang pako. Ang angle niya ay pagpatuloy natin hanggang sa tatama ito sa lupa at kung saan na tatama yan na area ay doon tayo maghukay. Okay, for another 2 meters test dig. So ganyan yan guys. At kung steep angle, yung angle ng pako ay nakaganyan, parang 30 degrees na. So meaning to say malapit lang ang digging spot dyan. So yan ang palagay natin kasi may butas siya at pinagpalagay ko na ang butas na yan ay gawa ng pako na nadudurog na dahil sa katagalan. Ngayon guys, bakit merong triangle dito na butas? Minsan kasi ang kahoy ay nag-split yan sa katagalan ng panahon. Example, ito yung kahoy. Minsan ay nabibiyak yan naturally, lalo na yung mga baliti tree ay nabibiyak yan at hollow ang loob niyan. Lalo na yung acacia tree ay hollow ang loob niyan, kaya minsan ang mga acacia tree at mga baliti tree ay nilalagyan yan ng treasure kasi pwedeng ilagay doon sa loob. Lalamunin ng kahoy ng mga yan ang treasure pag nilalagay
sa ibaba or sa kanyang ugat sa baba ng maliit pang kahoy, at paglaki niyan ay lalamunin ang treasure box at mapunta ang treasure box sa kalagitnaan ng kahoy. Okay, so tingnan pa natin ang ibang possibility ng butas na ito. Okay? At kung ganito naman guys ang itsura, palitan siya natin ng picture. Yes guys, at kung mayroon namang tatlong pako ang nakapako dyan, example, or dalawa, unahin muna natin ang dalawang pako. Okay, so example, kung mayroong dalawang pako dyan, example, ito yung nauna, tapos may kasunod siya na isa na nakaganyan, yung binaluktot ng isang pako. Okay, klaruhin natin. May isang pako na binaluktot, ito yung ulo ng pako at nakabaluktot siya. Kung ganyan ang nakita nyo guys, ang meaning niyan ay itong isang pako na ito, yan ang distance sa itaas, and then itong isa yung nakabaluktot, ang meaning niyan ay treasure under. Kaya binaluktot yan dahil treasure under siya, pero mayroong pang distance na hahakbangin. Ilan ba ang distance ng isang pako? Karamihan dyan basta't pako na ay malapit lang yan sa kahoy. It can be 1 to 5 meters distance. At kung wala sa 1 to 5, pwede tayong mag-extend hanggang 10 meters. 7 to 10. Ganyan lang yan. At of course, papunta tayo dito guys. So start tayo sa 1 to 5 meters. Ayan. Hukay sa 1. Kung wala, hukay sa 5. And then kung wala talaga, advance tayo sa 7 to 10 meters. Alright, so ganyan lang ang paghanap ng kahoy na mayroong dalawang pako at yung isa ay nakabend. Itong sa baba. Ngayon, tingnan natin kung merong tatlong pako ang nakalagay. Ano kaya ang ibig sabihin? Okay, so sabihin natin guys na merong tatlong pako. Ayan. So, dalawa. At yung isa ay, so tatlo sila lahat na ganyan. Ang meaning niyan ay go forward for 3 hanggang pinakamalayo niyan ay 30 meters. So 3 to 15 muna. Kada isa niyan ay pwedeng 1 meter. Ang bawat pako ay pwedeng 1 meter. Ang distance or 5. Hirap magsulat ng yung mouse lang. So 1 meter or 5 meters ang bawat pako. So kung tatlo yan guys na nakapako na ganyan lang, straight lang siya, ay papunta tayo forward for about 3 meters. Hukay tayo dito ng 3 meters. Ayan, dito. At kung wala sa 3 meters, anong gawin natin? Gawin natin na 5 meters ang bawat pako. So magiging 15. So punta tayo sa unahan, 15 meters. At yung pinakamalayong posibilidad niyan ay ang equivalent ng pako ay 10 meters. Pero malabong mangyari yan kasi pagkahoy malapit lang ang treasure pagkahoy. Pinakamalayo niyan ang 10. So dito 15 na tayo. So nandyan na yan. Pasok na yan sa 15 pababa sa 3 meters. So sa area lang na ito guys ay nandyan lang yung treasure. Kung example ay merong tatlong pako na nakapako dyan sa kahoy na yan. Pero
Ang tanong ngayon ay isa lang ang butas at triangle ang butas sa kabila ng kahoy. So atin balikan ang picture na yun. Alright, so ito yun guys. Ang palagay ko kasi ay may pako dyan na ito na 70 years ago ay nakapako pa yan dyan dahil lumipas na ang mahabang panahon, kinakalawang na siya at eventually nadudurog na at natanggal na yung pako at ang naiwan ay yung butas dito. At hindi din tayo sure na yung triangle dito ay maliit pa yan noong unang panahon at sa ngayon 70 years ago ay lumaki siya at nag-split hanggang sa lupa na nakaganyan at makikita na ang loob ng kahoy. So anong ibig sabihin guys? Kung may pako dito noon tapos kinakalawang at natanggal na, nawala na siya, meaning to say, treasure is under the tree. Kung isa lang yun na pako, nakaganyan, lalo na kung siya ay binaluktot, nakaganyan na ang ulo ay nandito, treasure is under this tree. At kung straight lang siya guys, kung straight lang siya na nakapako na nakaganyan, meaning go forward for about, ano ba ang equivalent ng isang pako? 1 meter, 5, at pinaka malayo na equivalent na distance ng pako ay 10. So dito, 1 meter lang galing sa kahoy kung saan naka-point yung tulis ng, sabihin natin ito yung tulis ng pako. So dito tayo sa 1 meter muna, right below the tree, at kung wala ay proceed tayo sa 5 meters. Ito yung 1. Hukay ulit tayo ng 2 meters lang palagi ang test dig, at kung walang anomalya under the soil, kung walang mga bagay sa loob na sa ilalim ng lupa na gawa ng tao, ay wag na magpatuloy kasi wala. Pag Japanese treasure talaga, pag binaon yan, meron silang mga iniiwan na bagay na gawa ng tao o gawa nila. Example, mga putol na kahoy, putol na kawayan, charcoal, durog na bato, durog na botelya, durog na plato. Ganyan ang iniiwan nila dito sa 2 meters deep. At after the 2 meters deep, sa baba niyan ay nandiyan na yung treasure. It's either in 3 meters, sa lalim na 3 meters or 5 meters. Pinakamalalim na ang 7 meters sa mga giveaways. Okay, so tatlo lang ang distansya natin guys, 1, 5, and 10. Kung naka-straight ang pako na yan. Pero kung sabi ko, kung nakabaluktot yan na ganyan, meaning ang treasure is right under the tree. Pero, last resort natin guys. Ito yung last resort sa paghanap dyan ng treasure. Pumasok tayo sa loob ng kahoy na yan. Kung pwedeng pumasok dyan, at dyan mismo sa dito, sa baba mismo ng kahoy na yan ang hukay. Ayan, kasi meron siyang sign na triangle. At mayroon siyang pako, meaning to say, nandyan lang ang treasure malapit sa kahoy na ito. Okay guys, so ito yung last resort natin. Right under the tree ang hukay. Pero sana wag mabuwal ang kahoy. Gagawa lang tayo ng ganito lang yung guys. Gagawa lang tayo ng parang L tunnel, ganyan. So kung dito tayo mag-umpisa in this surface ay distansya tayo ng 2 meters or 1 meter at gagawa tayo ng L, ganyan na tunnel. At yan, gaganyan tayo. At dito natin makikita yung hinahanap natin, or dito sa 2 meters. So ganyan lang yan guys. Huwag natin diretsuhin ang puno paghukay dyan sa kanyang ugat. Huwag putulin ang mga ugat kasi ang puno ay matutumba at sayang naman. Bawal sa environment laws ang pumutol ng mga kahoy, lalo na pag yan ay centennial old tree na mga kahoy.
Alright guys, sana ay meron kayong natutunan sa ating pinalabas na video ngayon. Maraming salamat sa palaging panonood at pagsubaybay sa aking channel. Surigao-san magpaalam na. Take care, God bless. Ciao for now. Didn't fuck with you, don't you tear me for a fool. In this game I own the rules. You're my favorite entertainer. I want you and love with a fake it too. Don't you tear me for a fool. I'ma show you a thing or two. Never see you coming, I'll tear you down when you need me the most.